Good morning. The question is, lumalayo ka ba sa buhay spiritual? So, let's talk about textual variant. Ano ba ang textual variant? So, yun yung devotion natin for today. Ano nga ba ang textual variant, diba? So, maganda yung textual variant is ano ba to? Textual variant is referred to the small differences that appeared among the thousands Asian copies of scriptures. So this can involve spelling, words, word orders, or inclusions or formations of a phrase. While some may seem concerns at first glance, but none of them change the central doctrines of the Christian faith. Instead, they show God's providence preserving His word through history. The scriptures are infallible in the original manuscript, and that God has faithfully preserved His truth so that His people can trust the Bible as fully reliable for faith and life. So sabi dito sa Psalm 119 verse 89, your word, Lord, the eternal, it stands firm in the heavens. Pagkailangan ang Panginoon ng inyong salita ay natatag sa langit. Your word is eternal, hindi nagbabago. The grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. This is Isaiah chapter 14 verse 8. Sa Tagalog po, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay namamalagi magpakailanman. At ito po ay na-quote sa 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25. Maraming nagsasabi na yung Bible ay maraming contradiction. Hindi salita ng Diyos. Yes, sinulat lang ng tao yan. Pero kung meron ng sinulat na tama long time ago, baka ngayon through the process of copying, kasi kailangan pinag-copy yung original manuscript, yung original na sinulat ng Mariam or province, kinapi sa panahon natin ngayon. Baka yung copy natin ay hindi natin sure kung tama pa, diba? So sa topic natin na to ay mas iintindihin natin malalim, dito sa devotion natin, summarize lang naman to. Anong ibig sabihin ng textual variants? Ito ay pagkakaiba-iba ng mga copy. So, kung sasabihin ng iba, kung ay mali naman pala, kung kinopya ito ng kinopya at nagkakamali sa pagkakopya, yung sabi ng iba na hindi mo pagkakatiwalaan. Pero may teaching tayo for today. Our Bible, our model Bible, kung ano naman Bible na hawak nyo, English man yan o Tagalog, it's translated from Hebrew or Greek. Yan kasi ang translation diretso sa Hebrew and Greek. And most translation yan puro translated na sa Hebrew at ganun sa Greek. Yan. So, kapag papag-aaralan mo, mas maganda magsimula ka sa Hebrew and Greek. Bakit mahalaga? Because the Old Testament is nakasulat sa Hebrew. At yung New Testament po ay nasulat sa Greek naman. So, yung Old Testament sa panahon nila Moses hanggang sa mga prophet sa Malakay and thousands of years ang inabot. Then the New Testament ay sa Greek naman na language ang ginamit nila. That was 2,000 years ago. Dito na tayo nag-base sa mga translation. Dati kasi is English, diba? Tapos sa Latin. But that's a long time ago. But ngayon po kasi diretso sa Greek and Hebrew ang translation natin. So
yung pinagbabasihan natin, sasabihin ng iba yung pinagbabasihan natin kasi iba-iba na, may variance na, may differences na. Pero dito po may papaliwanag natin na example, sumulat si Matthew at ang tinulat niya ay isang copy lang yan, na ang ginagawa ng mananampalataya unang panahon, kinokopya nila ito para sa kanilang house churches, sa mga communities nila, mga Christian faith nila, Christian communities. Pero noong unang panahon, dumami yung copies ng Matthew, Mark, Luke, John, the Apostles. Pero sa Hebrew, walang problem kasi buo na yung copy ng Hebrew. Pero pag sa New Testament, pinabubuo pa lang. That's 2,000 years ago. So, kinopy ito. Kaya yung pangalawang puntos natin, our Bible is a product of 2,000 years copying. So, sa panahon natin ngayon, pag kinopy mo to, wala nang problem. Kasi hindi na siya sulat kamay. Photocopy machine na, or i-scan na lang minsan ng cellphone, diba? Nakakopy na. So, kung ano yung pinakopya mo at yung copy, parang na pareho. So, ang mahirap ng unang panahon is a manual. Sinusulat nila isa-isa. Kaya, maraming variance. Kaya, maraming nag-iiba. That's kasi manual. Hindi kagaya ng panahon ngayon, ini-scan na lang, or pinapotocopy na lang, or pinapublish na lang. Kasi pagka pinablish mo yung copy niyan, pare-parehas lang yung copy, 100%. Walang variance, walang pinagkaiba. But noong unang panahon, pag kinopya mo yan manual, is talaga magkakaroon ng variance. Ang question is, ano ba ang variance? So, examples of textual variance po. Halimbawa, yung story in Mark chapter 16. Kay Mark, meron siyang storya. Ang pinakahuling parte na, ang tanong, yung pagkakaiba ba na mga kumopya ng unang panahon, makaka-apekto ba yun sa pananampalataya natin, sa kaligtasan natin, sa mensahe ng Ebanghelyo? Mababago ba yung message ng gospel? Hindi. Walang differences. Pero, kahit yung mga ibang Christian community, kinopya nila yung ending yung story ni Mark. Pero yung pananampalataya natin, it won't change. Hindi maapektuhan or mababago kahit wala yung story na yan. Ang maganda ngayon, alam na natin na meron pala mga community na long time ago na wala silang ganong copy. Pero ang good news, tayo may copy na. So, it's a separate topic, diba? Number 2, karamihan sa mga variants natin. So, textual variance natin is spelling. Example, yung spelling ng yung one is John is kung i-illustrate, inikakaiba ng spelling. Pero, parehas si John yun. Mababago ka lang ba yung pananampalataya mo kasi nagkamali yung spelling ng kumopya? So, siguro naman, hindi naman, diba? Kasi ikaw pa rin yun. So, mas mananaig pa rin yung pananampalataya. Although textures lang yan, at textures ng nagkamali ng spelling, pero dati it's not a big deal. Ganun yun. Ang importante yung faith mo, it doesn't matter. It's usually mga textual variance yan, karamihan spelling or word order. Yung iba sinasabi, Christ Jesus, it doesn't matter kung magkamali man ng order yan. Holy Spirit or Spirit na. The important na kailangan is yung faith mo andun.